Alright, welcome back. This is Michael, and right now we're gonna talk about tech jobs advantages. Is there any compared to other jobs? So sa topic na to, pag-uusapan natin ano ba yung advantage kapag ikaw ay nag-aaral ng web development, software development, or maging isang sabihin na natin software engineer, yan, no? And other tech related learnings, ano ang magiging advantage yan over doon sa ibang mga work, so hindi natin sasama dito yung sa comparison yung mga kagaya ng pag-aaral ng doctor, ganyan, ng pagiging nurse, pagiging teacher. So in general lang, ha, so wala tayong specific jobs na i-compare natin siya dito sa ating mga tech jobs. Okay, so sige, mag-start na tayo. So I think ang una sa mga advantage na pwede nating makita when we start to navigate and even explore and learn about tech jobs, kapag natuto tayo ng mga about technology, ang isa sa makikita natin is mas maraming job opportunities. So, may mga nagtatanong sa atin dito sa Learn Computer Day, sa mga estudyante natin dito, and even doon sa mga nag-inquire pa lang sa ating training for career path. Ang tanong nila ay saturated na daw, kung saturated na raw ba ang IT jobs ngayon sa panahon natin 2024. So, pwede nating sabihin saturated in the sense na maraming mga estudyanteng gumraduate. Every year, napakaraming IT. Sa school na pinapasukan ko ay I think nasa 4 to 5 batch ang IT per year o per year. So ibig sabihin nun ay sa isang batch ay siyempre mga around 30 students yan or more, no, depende yan sa school. So, in other words, is maraming gumraduate na IT sa colleges. And kung saturated ba, ang tanong, sa students napakarami, but yung opportunities na nakukuha, no, yung opportunity na nakukuha ng mga bagong graduate is kukonti. Usually, ang nagiging work ng isang graduate sa IT or ComSci or related any college computer courses, nagiging iba yung kanilang career. It's either napupunta sila sa marketing, sa sales, or napupunta sila sa ibang field na hindi related sa computer. Ang reason is because napakataas ng mga standards na nilalagay ng mga companies when it comes to job hiring. Pag sinabi mong web developer, kailangan may experience ka dyan. No? Hahanapan ka ng experience, hahanapan ka ng projects, so hahanapan ka talaga ng set of skills na mag-fit sa kanilang kailangan. And that's the reason why nasabi ko dito sa ating topic na to, na maraming opportunities for those who have skills. No? Kapag wala kang skills, hindi ka talaga magkaka-work. Kahit magpasa ka ng 100 times ng iyong resume, pero kung ang resume mo walang laman, ang skills mo ay sabihin na natin limited, mga siguro let's say mga 2 to 5 skills lang meron ka, or sabihin na natin 10, pero hindi siya fit doon sa kailangan ng company, so hindi ka ma-hire talaga. Lagi kang mare-reject at walang tawag, no, from the companies na in-applyan mo. So dito nilagay ko newly graduates, job opportunities for newly graduates. Ito usually yung opportunities na binibigay for like let's say na doon sa mga nag-a-accept ng OJT, intern, no, at napaka-basic ng sweldo nito. Usually regular pay, no, sa newly graduates. Sa mga in the past years na narinig ko sa mga fellow developers, nag-start sila talaga sa 12,000, 15,000. And of course, ngayon, pwede nang mag-start sa 20,000, 25, kasi yan yung nasa standard ngayon. So, nag-start talaga sa level na kapareho ng ibang mga job opportunities like office clerk, no, sa mga ibang jobs na halos sabihin na natin nasa minimum wage, nasa minimum salary.
So, dun pumapasok yan. So, parang nagiging similar na siya sa other career na pang-office o kaya for iba pang mga level niyan, no? So, doon nagkakaroon talaga ng opportunities pero related sa computer naman. Okay? So, hindi kasali diyan yung pagiging cashier, no? O kaya yung bantay sa shop, no? At may regular pay. So, kung ika-categorize nyo na kasali yun, nasa sa inyo yan, no? But what I'm talking about is ito yung mga intern or mga fresh graduates na kailangan muna ng experience. So, nag-start talaga sila sa basic salary. And may mga job opportunities dyan ngayon, no, at this time. And naniniwala ako maging sa susunod na taon at ilan pang taon, no, ganun pa rin na magiging kalakaran, no? So, when it comes naman dito sa ating mga skilled junior developers, medyo iba na to, no? Hindi na siya yung tipong ang nagiging basihan lang ay yung pagiging graduate sa college, graduate as a BSIT o ComSci grad, hindi lang yon, ano? Kundi meron na silang set of skills na pwede nang gamitin for web development, like marunong na sila sa different programming languages o let's say mga frameworks. So ito ay combination, hindi lang isa, no? Kasi once na tayo ay nag-aral ng frameworks or sabihin natin programming languages, may mga chance na nag-i-stay lang tayo sa particular na programming language. Kung yung Python, Python lang. Kung React, React lang. So, hindi yan ang hinahanap ng mga companies ngayon. Kundi meron kang a set of skills na bukod sa ang mastery mo ay React, ay marunong ka rin sa Bootstrap, Tailwind, ayan. So, Node, ayan, so marami siyang combination. Kapag ikaw ay skilled, kahit hindi ka ganun kagaling, but you are able to create systems from scratch, no? At kaya mo intindihin at kaya mo magbasa ng code, dito medyo mas malaki yung sweldo, no? Nag-range yan around 30 to 60,000 pesos. Okay? Philippine peso. So, hindi lang siya limited sa mga sabihin na natin na graduate ng BSIT kagaya na sinabi ko or ComSci or related courses sa college, kundi siya ay applicable din sa mga career shifters. Okay? Pag sinabi natin career shifters, kunyari nag-graduate ka, iba ang course mo, let's say marketing, let's say political science, engineering, civil engineering, kahit na naman yung natapos mo sa college, ay hindi na siya magiging basihan. Kundi kapag ikaw ay naging marunong sa web development, software development, at kagaya na sinabi ko, may combination ka, may set of skills ka for computer-related jobs na masasabi natin for development, ay same ang iyong magiging sweldo. Now, hindi lang sa basic pay, kundi same. Ang magiging basihan dyan or sabihin natin yung magiging factor dyan para ikaw ay ma-hire kahit hindi ka graduate ng IT is your projects. Okay? So, kailangan bilang isang developer, kailangan may na-develop ka talagang mga projects. Kasi hindi mo pwedeng tawagin sarili mo developer ka pero wala kang na-develop na projects. At kung yung projects mo na na-develop ay basic, so magiging factor din niya kung ikaw ba ay skilled or hindi. Sapagkat napakaraming mga team na pwede nating ma-download sa internet, si ChatGPT, pwede nang gumawa ng sarili niyang software, pwede na siyang mag-create ng design for development, no? And kaya niya mag-generate ng napakaraming codes at mag-function yon. Pero ang tanong, kaya mo bang bumasa or kaya mo bang maintindihan yung ginagawa mo? And kaya mo bang gumawa na sa sarili mo with the aid of AI? Of course, hindi lang pure coding, kundi meron ng help ng AI. But ang tanong dyan is, kaya mo bang gawin talaga yon? Or pinaubaya mo lang kay ChatGPT or Copilot tas hindi mo naintindihan kung ano nangyari sa background. No? So, you have to really make sure kung ikaw ba talaga ay marunong. No, kasi kapag hindi ka marunong, maaari kang matanggap and the same time matanggal agad. Okay? So, pwede tayong mag-present ng resume, portfolio na ang ganda, magaling ang dating natin, ang ganda, nakaka-inspire yung iyong resume, portfolio, yung kung ano mang ginagawa mo. Pero pagdating sa actual, hindi ka marunong,
So, tatanggalin ka or bababaan ng iyong salary. Okay? And at itong opportunities na to, hindi lang siya limited sa career shifters and college graduates, kundi sa undergraduate din. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, hindi ka graduate ng college, pero natutunan mo yung web development, sabihin na natin, software development, at iba pang mga bagay through your own learning, o sabihin na natin sa tulong ng bootcamps, o sabihin na natin dito sa Learn Computer Today. Sorry sa aking cellphone, medyo maingay. Kapag ganyan, marunong ka talaga, natutunan mo yan, at naipakita mo sa iyong mga projects na hindi lang pang beginner yung iyong projects, may malaking chance, malaki ang chance na ikaw din ay ma-hire. Okay? So, kalimitan ng nag-hire na hindi mahanap ng background ay ito yung mga businesses na naghahanap ng solution sa kanilang problem. Kapag halimbawa gusto nilang mag-develop ng isang Android app, no, na need nila para sa kanilang business, tapos maraming nag-a-apply na sabihin na natin college graduate or sabihin natin BSIT, ComSci, pero hindi nila magawa yung kailangan. So, nagbibigay sila ng opportunities sa hindi graduate ng college pero marunong at kayang gumawa ng application na kailangan nila. Ang kailangan mo lang ipakita is yung iyong sample. Okay? So, kapag hindi ka nakagawa ng samples mo, wala kang project, so hindi ka ma-hire. So, kailangan may proof ka muna na ikaw ay marunong. Okay, next. So, the next one is yung ating freelancing. So, the advantage ng isa kang dev or sabihin na nating nasa tech job ka or nasa tech field ka. Okay, so mas advantageous ang pagiging dev dahil bukod sa mas malaki yung sweldo, mas malaki yung income, hindi mo kailangan mag-report every hour or magpakita ng progress ng iyong ng working hours mo. Kundi ikaw ay magkakaroon ng halimbawa sabihin na natin ng time frame for your project. Kunyari sa isang client, may pinapagawa siyang project sa'yo, so magbibigay ka lang ng time frame. Hindi mo kailangan mag-login araw-araw sa kanilang platform, hindi mo kailangan sabihin na natin i-monitor yung screen, so kung man ang yung ginagawa kasi nga it is per project at iba ang tingin sa iyo ng kliyente once na ikaw ay isang developer kasi tiyak na hindi nila maintindihan kung ipapaliwanag mo sa kanila kung ano yung ginagawa mo sa code. So generally sa mga clients, talagang pag ikaw ay developer, bibigyan ka nila ng sapat na time to accomplish the project. And yes, pwede ka rin tanungin kung ang babayad ba sa'yo per project or per hour. So, pwedeng gawin na pwede mong lagyan ng oras yung total hours na kailangan mo para sa specific project. At hindi siya necessary 24 hours per day or 12 hours per day, sabihin na natin ganun. Depende sa inyo usapan at ang ibabayad niya sa iyo ay per hour. Kung kailangan ma-extend yung hours na yan dahil sa may mga papadagdag siyang mga features, no, additional sabihin na natin design. So, yung additional hours nun ay i-compute mo. Ikaw ang bibigay sa client kung magkano aabutin. Siyempre, maghihingi ng discount si client or sabihin na natin, fix siya, depende sa inyong usapan. At doon ay babayaran ka niya. And of course, pwede ring monthly. At yung setup nito, usually work from home, no? Sa freelancing. Kasi ang ating mga clients dyan, normally ay nasa ibang bansa. At mas mura compared sa kanila, sa kanilang bansa, mas mura tayo, no, yung rate natin. Pero sa peso, pag kinonvert mo siya sa peso, malaki siya, no? Around, sabihin na natin, 70,000 to 120,000 to 300,000, 250, depende yan sa level mo, no? At sa level ng project na gagawin mo. Ayun yan, no? So, next. The next advantage is yung ating
different major fields. Okay? Pag sinabi mo kasing nasa tech industry ka, pwede kang mamili ng iyong concentration. Pwedeng ikaw ay nasa full stack web development. Ibig sabihin ng full stack, ito yung mga nakikita mo. Lahat ng nakikita mo sa internet, yan ay under ng full stack. Lahat ng nakikita mo sa internet, YouTube, Facebook, Meta, LinkedIn, lahat ng mga system na yan, ginagawa ng full stack web developer. So, ano pa yung mga nakikita natin online? Yan, Netflix, no? Disney, yan lahat na nakikita natin sa internet. Ang nagde-develop niyan ay mga full stack web developer. Kaya nasasabi natin sa ating training na mas in demand ang full stack kasi nga ang karamihan ng tao ngayon ay online na, no? And another major area is itong ating software development. Ito naman yung mga for business, no? Kunyari kailangan nila ng application, ng software, sabihin na natin mga kailangan sa accounting, sa finance, no? Let's say yung mga pag-develop ng mga systems for their processing, mga process nila, no? So yan ay part na software development. So yes, and next naman ay yung ating WordPress development. So bakit sinama ko siya sa major fields? Kasi majority ng malaking part ng websites all over the world, malaking part yan ay ginawa sa WordPress. And when we say you are a WordPress developer, hindi lang ito yung drag and drop. No? Kasi maraming nagsasabi, madali lang daw ang WordPress, drag and drop, CMS. So, hindi lang yon. Kapag sinabi mo ikaw ay isang WordPress developer, it also means you are a PHP developer. So, since ang WordPress ay PHP, and you can create your own WordPress theme, your own WordPress plugins, and even automation using WordPress. So, yan yung tinutukoy natin na WordPress development. So, hindi lang siya yung drag and drop, yung nakikita nyo sa Facebook na o sa YouTube na mga install lang ng plugins, yun na yun. So, hindi lang po yan yon, kundi mas larger ang inyong scope. At tiyak yun, marami kayong magiging work. Kapag kayo ay skillful, magaling kayo sa pag-develop ng PHP sa backend ng WordPress. Okay? So, the next one is yung IT support. Itong IT support, mayroon dalawang klase yan. Yung on-site, yung kapag ikaw ay nag-apply sa isang company, and then kailangan mo pumasok, ito yung mga physical na kailangan mong i-repair yung kanilang mga systems sa physical hardware like computer, monitors, network, printer, yan, yung mga cables, mga UPS, yung mga power supplies nila. So sa mga bawat company, di ba, maraming mga computer sa loob yan. May nagpa-malfunction, mabagal, upgrade, kailangan ng ganun. So yan yung tinatawag nating IT support or computer technician, no? Maraming tawag dyan, IT technician, so napakaraming term yan. So, but generally, tinatawag silang IT support. Okay? At madalas on-site yan. But of course, mayroong mga IT support na work from home. Ang kaya lang gawin, no? Ang kayang gawin ng work from home na IT support is to answer questions. No? At yung pagbibigay ng mga information na kailangan ng customer support, ganyan, sa kailangan ng client o ng customer in regards to the specification, mga errors na na-experience nila in regards to the systems na ginagamit nila o binili nila after sales, ganyan, or sabihin na natin ito ay sa services, online services, no? So, IT support din ang tawag dyan sa mga may mga ibang term pa nga dyan, may mga call center for IT support, no? So, ganun. Okay, so you can search for more information in regards to IT support when it comes to online work, online jobs. The next one is yung cloud computing and networking. So, nandyan yung ating AWS, nandyan yung ating IBM, and nandyan yung ating Google Cloud.
So lahat ng nakikita nyo may cloud services, yan ay under ng cloud computing and networking. Ang kaibahan lang nito sa on-site, kasi may dalawa rin yan eh. Merong on-site saka online. Pag sinabi mong AWS certified ka, so you can create instances, you can set up web servers, no, you can set up virtual servers, no, using remote desktop or laptop. No, so pag sinabi mo on-site, ikaw yung kasama doon sa team na nag-build mismo ng infrastructure, like yung mga servers natin, physical server, computers, etc., cable. Siyempre hindi mo naman pwedeng i-set up yung cable online, so you have to really cut the cable and configure the cable and configure the IP addresses manually. No, so dalawang side yan, yung on-site at saka yung online. So sa mga major fields na ito, pwede kang pumasok alinman dyan at pwede mong i-focus dyan yung iyong learning at yung set ng skills mo. Next naman is yung ating isa pang advantage is yung income choices. So kapag ikaw ay nasa tech job, ng kagaya na sinabi ko, like ikaw isa kang full stack o software developer rather, ay yung income choices mo ay nasa iyo, no? Hindi kailangang umagri ka sa lahat ng offer na income sa iyo. So not necessary na sila magbigay ng salary mo na price, no? Pwede kang magsabi ng iyong gustong sweldo. At pwede kang tumanggi kasi dahil nga meron kang skills, no? Pag wala kang skills, wala kang projects, wala ka pang napoprove sa buhay mo, wala ka pang napoprove sa yung set of skills, napakahirap magbigay ng salary. Kasi kapag napakataas niyan, kunyari nagsabi ka na 100,000 o 120,000, 150, 250, pag nag-set ka ng ganyang kataas na sweldo, in-expect ni client at ni company magaling ka. Pero kapag katapos ng 1 month observation, actually hanggang 3 months yan eh. Pero minsan 1 month lang tinatanggal na kasi hindi naman marunong, walang progress, wala talagang naipakita na project, walang nagawa. So yung 200,000 na sayang on their part, no? So kapag ikaw ay magaling, magaling, ikaw talaga mamamili ng iyong salary. Ikaw ang mag-iisip kung paano ka mas magbe-benefit sa iyong work, no? And papayag si company kasi magaling ka, no? At meron kang proof. And kaya mo talagang tugunan yung problem ng company. And of course, while doing your work, kasi nga hindi ka naman dyan babantayan eh. Dahil ang code, hindi naman nila naintindihan yan. Hindi rin nila naintindihan yung process ng iyong ginagawa. So, ibig sabihin, ay nasa sa'yo talaga lahat ng decision dyan. And of course, with that, kayang-kaya mo mag-add ng mga kliyente from other companies per project. Let's say, pwede mo idagdag. So, hanggang kaya mo i-manage ang iyong time. So, magagawa mo yan. So, additional income, additional client, additional income, additional project, no? At ang reporting mo dyan ay hindi per hour or per day. No, dito, makikita nyo nakalagay per project progress. Ibig sabihin, magbibigay ka ng timeline kailan matatapos. At dapat matapos mo yon sa timeline na yon. Kahit na ikaw ay binabayaran monthly, meron pa rin timeline yan. Kunyari, within 2 months, 3 months, madadevelop mo yung software or sabihin na natin web app, in-expect nila matapos mo yon. And of course, may kasunod yon, no, na mga gagawin pa. So, hindi matatapos kagad yun, lalo na kapag ikaw ay nasa isang client o company na talagang kilala na at marami ng customers. Okay, the next one is yung self-subscription system. So, pwede kang magbenta ng project na ginawa mo, na ikaw mismo ang gumawa, hindi mo kinopya. Gumawa ka ng isang system, online system, learning system, accounting system, sabihin na natin, kung ano man yan, no? Booking system, etc. Kahit na anong system na pwedeng gawin, pwede mo siyang ibenta sa mga company at bibigyan mo sila ng license para magamit nila. So, mapapansin niyo yan, maski na sa Microsoft, sa Windows 10, sa mga Microsoft Office, di ba, laging hinahanapan ng license. Yung code, di ba,
enter the license, ganyan, etc. Pwede mo ring gawin yon. At dyan nga yumaman si Bill Gates at yung iba pang mga developers using the licenses. No, pwede mo ring gawin yon. Gumawa ka ng isang unique program, unique system online o ano man yan o app na pwede mong pabayaran monthly, yearly, or pabayaran na ng buo. No? And bibigyan mo lang sila ng license. Mag-activate na yung kanilang software. Okay? And then the next one is yung business solution. Ibig sabihin, pwede kang mag-start ng sarili mong business. Ikaw yung CEO, ikaw yung lead tech, ikaw lahat. And then, mag-accept ka ng mga project from companies, from businesses. Then, babayaran ka nila yearly, pwedeng ganon, or pwedeng rin per project. Tapos sa business mong yon, marami kayo. Isa kayong team, or marami kayong team na nag-handle ng iba't ibang businesses. Another one is yung outsourcing. No? Outsourcing, ito yung wala kang masyadong gagawin. Mag-accept ka lang ng mga clients, ng mga businesses, then ibibigay mo sa yung mga tao. No? Ito yung isang outsourcing. Pero may mga gumagawa na nito, outsourcing businesses. No? Marami nagtuturo niyan sa Facebook, outsourcing. Kaya lang ang nakakalungkot dyan is mas malaki yung kinikita na nag-outsource kaysa doon sa mismong developer. No? So, since bali ang developer, sobrang liit ng sweldo na binibigay tapos malaki yung humahawak ng outsourcing. So, hindi dapat ganun. Kasi once na nawala ang developer, mamamatay or sabihin na natin malulugi yung company ng outsourcing. Siyempre, pag umalis ang mga devs dyan, kahit gumawa sila ng contract dyan, bawal umalis, hindi pwedeng ganun. Ang salary, income, jobs, and even project, partnership lagi yan. Hindi pwedeng pag gumawa ng contract si outsourcing company, gumawa siyang contract, bawal ka mag-resign. Hindi pwede yun. No? Pag ayaw mo na, ayaw na ng dev, so pwede siyang umalis anytime at hindi siya pwedeng i-demanda. Bakit? Wala namang involved na pera na binayaran ka in advance. Kung binayaran ka in advance, let's say, kasama sa contract, babayaran ka na kaagad ng 1 million advance, tapos nag-resign ka, umalis ka, yun, mayroon kang, talagang may kaso ka doon. Pero kung ang usapan is per month or per project, tapos iniwan mo yung project, nakahang, bayad na yung project sa'yo. Bayad na sa'yo, sa'yo, bilang developer, bayad na sa'yo, iniwan mo yung project, doon ka pwedeng makasuhan. Pero kapag binayaran sa outsource company, sa kanila binayaran, dev ka lang, nag-resign ka, wala kang pananagutan doon. Ang mananagot doon is yung outsourcing company. The reason why ka umalis is pwede mo explain. And then kung mag-offer sila ng mas malaking sweldo, mas maganda. No? And kung may dugtong ko lang na kung monthly naman ang bayad sa'yo, maliit, monthly. So kahit na umalis ka dyan, walang pwedeng maging kaso sa'yo kasi per month naman ang bayad sa'yo. So kung hindi ka nag-work ng month na yun, pwede kang hindi bayaran. So wag ka mag-work, hindi ka babayaran. Ano lang naman kasimple yan. Ano? Okay. So the next thing na pwede natin share as an advantage nito over sa ibang job is yung stability. Income stability. Stable. No, kasi kapag ikaw ay marunong mag-code, marunong ka mag-program, mag-create ng projects, web apps, at nakakapagbigay ka ng solution sa mga business problems, tiyak lagi kang hahanapin at kailangan ka sa company. At lalo na kung ikaw yung gumawa ng system, ikaw ang developer, original kang developer, ikaw yung senior, so hindi ka pwedeng pabayaan ng kumpanya kasi nasa sayo, nakasalalay lahat. No, so as long as gusto mo mag-work at wala kang problem doon sa company at maganda ang pasweldo sa iyo, so tiyak naman no magiging stable ang job. Ngayon kung siyempre kung maliit ang sweldo, naghahanap ka ng increase, aalis ka, di kailangan mo lang ng maayos na pagpapaalam. At dahil magaling ka naman, marunong ka, so you can find another job easily. No, madali kang makahanap ng work kasi marunong ka eh. No? Kapag hindi ka marunong, yan ang malaking problema. Simula pa lang, tanggal ka na. Okay? And because meron kang stable job at nakukuha mo yung gusto mong salary, so
tuloy-tuloy yan, no? Stable income yan, lalo na kapag ang iyong company ay stable din. So, tuloy-tuloy yan. At kung mawalan man ng project yung company nyo at sabihin na natin nalugi, no, ikaw yung pinakahuling bago tanggalin, ikaw. Kasi pwede ma-survive yung company, makakasurvive sila with only few people doon sa loob. Kasi magbabawas ng tao yan eh. May iwan ka sa loob, may iwan ka sa company kasi ikaw yung developer, ikaw yung programmer. Nasa sayo nakasalalay yan lahat ng kanilang process. Okay, so depende yan sa'yo. Yung stability depends on you. Ibig sabihin kapag ayaw mo na, ayaw mo na. Kapag tinatamad ka na, nasa sayo na yan, pwede kang tanggalin. Pag tamad ka na, tatanggalin ka na dyan. Hahanap na sila ng ibang developer. But i-exhaust muna nila. Gagamitin na lahat ng paraan para sumipag ka ulit. Pero nasa sayo na yan kung gusto mo pabayaan ng trabaho mo. Nasa sayo yan, no? Okay, so ayan, income stability. Then the next one is yung job adaptability. Adaptability. Ibig sabihin nito, pwede kang lumipat ng position. Not necessarily company. Kunyari, ang position mo, software engineer ka. Tapos gusto mo lumipat doon sa app development na ikaw yung testing engineer. So, engineer pa rin yun. Software engineer isa naman testing engineer. So maraming mga position na pwede mong hawakan, no? Let's say dito sa company na to, sa company A, ang position mo software developer lang. Ang sweldo mo is let's say 120,000. And then may offer doon sa kabilang company na software engineer. Ang offer ay 250,000 at pareho or kaya mo gawin yung yung pinapagawa doon. Then you can apply and then you can tell your company, ganito, ganyan, ganito, tinitingnan mo yung mga opportunities. Pag tinaasan nila yung position mo, sige, gawin ka na namin software engineer dito, huwag ka na umalis. And bigyan namin yung sweldong gusto mo. O di, nag-iba ka ng position, nag-iba rin yung sweldo mo, but same company. Ngayon, pag sinabi na, hindi namin kaya yung sweldo na yan, so, aalaw namin na ikaw ay umalis. Kasi hindi pwedeng hindi sila pumayag unless talagang meron kang utang. Kung meron kang inutang doon sa company or advance na yung binayad sa'yo, yan, hindi ka pwede talaga umalis dyan. You have to settle first lahat ng mga kailangan ayusin bago ka umalis. But kung ikaw naman ay per month binabayaran, so you can always find ways na talagang mag-improve ka sa iyong finances, sa iyong income, no? So, nasa sa'yo yung pagpili ng position and even the salary. Now, in regards to salary, no, wag naman masyadong wag masyadong gahaman na kapag nakita mo yung kaibigan mo 150,000 na sweldo tapos sa'yo 90 lang. Nainggit ka sa kanya and then gusto mong taasan ngayon yung sweldo mo. Humingi ka kagad ng increase sa company, gusto mong pataasan. Ngayon kung hindi tataasan, naalis ka. So medyo gaman yon kasi nag-settle na kayo sa ganung price, pumayag ka. So you have to stay at least 1 year, 2 years, 3 years and pakita mo na talagang ang reason why you applied is because you want to help the company increase their sales, improve their products. So yun naman ang primary reason bakit ka hinire, no? At kailangan mo i-fulfill mo na yun bago ka mag-increase, maghingi ng increase, no? At let's say katulad halimbawa ng Amazon, 'di ba? Kung i-research ninyo ang history niya, nagsimula lang yan sa isang small office. Maski na si Elon Musk sa small office, si Steve Jobs and si Steve Wozniak sa isang garahe lang. At lahat sila ay nag-work walang bayad. No, sa simula, hindi sila nagbayad sa sarili nila. Nag-invest talaga sila mismo yung kumilos. And then later on, nadagdagan ng tao. At hanggang sa nag-improve, lumaki ng lumaki. And of course, yung income, lumaki din ng lumaki. Salary, lumaki na lumaki. No? So, you have to start from the basics. No, you have to start from the worth it ba yung skills, worth it ba yung
i-offer na services. Kasi kung hindi worth it, masyado kang mahal, tatanggalin ka rin as soon as possible. Okay? So, huwag masyadong gahaman ha. As long as okay naman ang iyong income at hindi naman ganun kabigatan ang work. Kasi pag sinabi mo mabigat, ano yan subjective yan. May mga coding problems like mga projects na hindi mo magawa. Hindi mo pwedeng sabihin mahirap kasi sa iba madali yan. Hindi mo lang alam kung paano gawin. That's the reason why nagiging mahirap. Kahit na anong bagay, pag hindi mo alam ang gagawin, mahirap yan. Pero pag alam mo na, master mo na ang paggawa ng ganung bagay, madali na yan. Same with learning. Kaya dito sa Learn Computer Today, pinapractice natin lahat ng students na gumawa ng mga projects kahit wala pang client, hindi pa na-hire sa company, gumagawa na tayo ng projects. At meron tayong mga training dyan, mag-start talaga tayo sa zero kasi nga yan yung ating goal. Maka-create tayo ng maraming projects at yung pinaka-end goal pa nga ay maging software engineer tayo. No? Diyan ang pinaka-goal ng Learn Computer Today. Tulungan ng mga students, mga junior developers na ma-reach nila yung software engineering level na kung saan matututunan nila yung maraming bagay about technology. At kapag kaya nang gumawa ng projects, kaya nang gumawa ng system, madali na yung work kasi marunong na. Okay? At tiyak magtatagal sa mga work position at magkakaroon ng maraming opportunities. So, sa mga advantages na ito, makikita mo doon sa ibang work. Kung halimbawa, nag-work ka sa office, let's say maganda yung position mo sa office, managerial ka, pero ang isa sa mga mapapansin mo, yung sweldo ngayon, mag-i-increase yan after 1 year. 2 years, 3 years, magkakaroon ng increase. Pero hindi ganun kalaki. Hindi kagaya sa tech jobs, ang advantage yan, pwede kang lumipat, pwede kang mabigyan ng increase as soon as possible, at pwede rin gumawa ng projects, pwede kang mag-freelance, pwede kang mag-work from home, pwede on-site, depende sa gusto mo at ikaw ang pipili. At anytime mag-resign ka, mayroong work na naghihintay sa iyo, may job position pa rin para sa iyo. At kung gusto mo lumipat ng field, coming from web development, gusto mo pumunta sa Android application, mag-create ka ng Android app or sabihin natin games o ano man yan, pwede mong gawin kasi lahat sila ay coding. So, pag marunong ka mag-code, marunong ka bumasa ng mga codes and nararan mo ang mga programs and nakaka-create ka ng different systems, walang bagay sa technology na hindi mo kayang gawin. Walang bagay sa technology na hindi mo kayang gawin. No? Lahat kaya mong gawin. Kasi marunong ka sa coding, at lalo na kung nadagdagan mo yun ng computer hardware, networking, cloud computing, kapag yan ay napagsama-sama mo, marami ka talagang opportunity sa future. That's why we are offering this course sa Learn Computer Today at gusto na natin matutunan ng mga ito ngayon pa lang kasi in the future mas lalong lalong mag-i-improve ang ating technology, andyan na ang AI, so kung malilate ka, hindi mo matututunan yan, mahihirapan ka, no? At yung kagandahan nito over other jobs, you can always choose kung saang kumpanya ang gusto mo. Pwede ka rin magtrabaho sa ganitong panahon, pwede ka muna magpahinga sa ganitong panahon, at pwede ka pang mamili, magdagdag ng project, magbenta ng software. So, lahat ng pwedeng opportunity mayroon sa mga tech jobs. Okay? So, marami pa akong gustong sabihin pero sasabihin ko na lang sa susunod kasi mapapahaba na naman to, abutin na naman tayo ng 2 oras. Okay, salamat sa inyong pakikinig at if you have questions at if you want to inquire about our training sa Learn Computer Day, message nyo lang kami sa ating official FB page, Learn Computer Day. Alright? See you on our next topic. Goodbye.